sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayahan akong BDS. Postpone ang golf ni Boyeng Remulla at ni Kung Akop. Buhay daw eh. At nakangiti pa daw anak ng kagwang. Ayon po yan sa mga kumakalat na post kagahapon sa social media ng isang radio announcer ba to? Sinasabi niyang buhay na buhay si Boyeng. At malaki ang ngiti. Tang-inumin no. Hindi pa natuloy yung golf na yan ha. Bakit nga ba maraming nag-aabang na si Boyeng Remulla ay lumisa na? Ang sama kasi nito eh. Masamang damo. Maraming naagrabyado eh. Maraming ginipit, maraming sinaktan, at maraming pinasama ang loob. Lalo na yung mga taga-QJC, mga Duterte diehard supporters, mga taga-Cordillera, mga taga-Bagyo, no? Mga Igorot, ayan, marami siyang pinaiyak eh. Mga taga-Bacolod, buong Pilipinas, mga Pilipino, pinaiyak ni Boyeng Remulla dahil sa kanyang panggigipit. Kaya nga naman, kahit man lang mapabalitaan lang nagkasakit na si Boyeng Remulla, marami nang natutuwa. Speaking of maraming natutuwa, pinutakti po itong pari na anti-Duterte na si Father Flavi sa social media. Dahil nga ho sa kumakalat po na ito'y nakafollow sa mga adult, mga malaswang page sa FB. Ngayon ho ay naka-unfollow na ang kagwang at mukhang suko na po siya sa mga Duterte diehard supporters dahil balak na po niya makipag-usap sa mga didis kahit araw-araw ba, araw-araw daw, mga dalawa, mga tatlo. Mukhang hindi na daw niya kaya ang pagtutrol sa kanya. Hindi na daw kaya niya ang mga bashing sa kanya. Anak ka ng kagwang subiit eh. Inumpisahan mo yan eh. Kaya tatapusin talaga yan ng mga didiis. Nataasahan mo talagang mapaiyak ka ng todo, iiyak ka ng anak ng kagwang, luluha ka ng dugo. Like mo muna, pa-share, pa-subscribe at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Magandang tanghali po sa ating lahat. Ngayon po ang unang linggo ng taong 2026, January 4. At nagsimba na ba kayo? Kung nagsimba ho kayo, wag po kayo magsimba kung saan ang nagmisa ay si Father Flavi. Tiyak, mambubuisit ka at baka ang pag-usapan ninyo ay Kintot Gaming lang. Pag-usapan agad natin si Father Flavi. Nagtrending po kasi sa social media na siya po ay nakafollow sa isang Kintot Gaming page na puro kalaswaan ang pinag-uusapan. Subalit ay ngayon ay naka-private na po ang kanyang mga pina-follow at naka-unfollow na daw siya sa naturang malaswang page. Pero hindi pa rin po ito pinapalampas ng mga Duterte diehard supporters. So tayong kay Father Flavi, baka pwede mag-uusap po tayo mga didiis. Pwede mo natin pag-usapan. Itigil na po natin to. Lol, inumin nyo eh. Masyado kasi kayong mga ugag, mga markademonyo. Pare, pero kasuot ng sutana, pero pagtalikod, tangina. Haba ng sungay, kasing haba ng usa. Ito po, naka-unfollow na po siya dyan, mga kaibigan natin, Sa mga naka-follow po sa Kintot Gaming, ay hindi nyo na po makikita itong si Father Flavi dahil nag-unfollow na daw. Father Flavio. Alam mo yung Flavio? Sa yan panday, demonyo yan eh. Bida ba yung Flavio o demonyo?
Father Flavi nag-unfollow na sa Kentut Gaming ayon sa admin ng page. Father Flavi, bagay kayo magsama ni Laila de Lima, yan, tsaka ni Jim Paridis. Match na match ang inyong kahibangan, kamanyakulan. Wala na, late na nag-unfollow ka, pero nabunyag na sa buong mundo na itong anti-Duterte na paring ito ay bukod sa singhot boy, ay mahilig din pala sa pagkantot gaming. Ito ay manyakol pa! Wala, nasira na yung pagkatao mo dyan para sa akin. Pare ka kasi. Alam mo, sabi ko nga sa inyo agapon, wala bang masama na mag-follow ka dyan sa mga page na yan. Kung ikaw ay isang ordinaryong Filipino, no, hindi ka alagad ng Diyos, no. Hindi ka pare, hindi ka pastor. Kasi kung makikita ka ng mga tagapakinig sa mga mabulaklak mong mga mensahe, no, sa salita ng Diyos, hindi ka napapaniwalaan dyan eh. Ang lumalabas ikaw ay demonyo. Pag nagbabalat kayo ka lang, sa harap anghel, pagtalikod, demonyo, Lucifer. May buntot ng pagi. Kahit unfollow mo yan eh. At least, naibunyag sa sanlibutan na itong paring ito ay nagbabalat kayo, hindi po yan totoo na servant of God. Ito po ay servant ni Taning. Servant ni Tanas. Kaya sa mga Pilipino na kung saan ay nagsisimba, tapos itong paring ito ang nagwawali, ay putang ina, iwasan nyo po yan. Dahil hindi po magandang halimbawa itong paring ito, dahil maliwanag pa sa sikat ng araw ang pagkademonyo nito. No? Kung ako naman ay Santo Papa, dapat siguro sipain itong paring ito sa pagkapari. Tanggalan na po ito ng abito, tanggalan na po ito ng sutana, nang hindi po makasira sa inyong organisasyon, sa inyong bukasyon sa pagkapari. At para yung mga kabataan na gustong magpari, hindi magalinlangan na papasok po sa seminaryo dahil malinis kayo eh. Ang problema itong si Father Flavi, napakaduming tao, napakaduming pari, manyakol pa, mahilig pa sa pulboron, hindi magandang ehemplo. Dahil po ang mga kaparian, alam mo yung imahe ng mga kaparian ay banal yan eh, di ba? Banal. Nakikinig ang mga tao sa inyong mga wali na para bang kayo'y mga anghel, kayo'y mga sugo ng Diyos. Putsakin na, ito si Father Flavi, hindi to sugo ng Diyos. Ito ay sugo ng demonyo. Yan ang maliwanag dyan. Sabi nga ni Sa Surgando, dyan eh. Ayan. Si Father, instead na i-address why he is following FB page in Kantot Gaming, he just made his follow list private. Baka mas marami pa. Naka-private nga pala. Yung kanyang pina-follow na, naka-private na. Tinignan ko rin kasi yung pagkaputok din ng isyong ito. Tinignan ko yung kanyang pina-follow. Hindi na nga makita. Naka-private na nga. Tama dito si Sa Surgando. Bakit ka bigla kang nag-unfollow? Bakit ayaw mo ipaliwanag sa FB mo na nag-unfollow na ako kasi nabisto ako? No? Nag-unfollow na ako kasi nakakahiya sa aking advokasya na ako'y malinis sa aking propesyon bilang isang pari na hawak ang abito, rosaryo, malaking krosada dibdib, kwintas mo na hindi akma sa inyong itinuturo at sa inyong mga ginagawa at mga kinikilos. Kasi nga, di ba, pag nagtuturo ka sa Biblia, ang ganda niyan eh. Kasi lahat yan, kailangan gumawa ka ng mabuti. Ganun lagi. Rumispito sa kapwa, ganyan. Basta kabutihan lang lagi ang pinag-uusapan sa Biblia. Pero itong ginagawa niya, kinikilos po niya, hindi po ito akma sa kanyang tinuturo na kabutihan.
ito po ay akwa sa isang taong masama at kasamaan ang ginagawa sa sanlibutan ito. Kaya dapat lang ikaw, Padre, kung gusto mo mag-full time sa pagkademonyo, gusto mo mag-full time sa pagkamanyakol, maawa ka sa ibang mga kaparehang matitino. Panahon na para lisanin mo ang tahanan ng Diyos at pumunta ka sa tahanan ng mga demonyo. Nasa palasyo ni Polvoron. Match kayo ni Laila de Lima at Jim Paredes. Kayong tatlo, alam niyo pag-uuntogin. Ito, mukhang hindi na po kinaya ng naturang pare ang pangbabas ng mga Duterte diehard supporters. Kaya naman nanawagan siya sa kanyang FB page sa pamamagitan ng video message sa mga DDS. Ceasefire na daw. Ayaw na daw niya, suko na daw, anak ng kamuti. Ayun. Gusto na daw po makipagkausap sa mga DDS. Kahit daw araw-araw, dalawa, isa, usap daw tayo. Usap daw tayo, sabi niya. Kuya boy! Bakit nga ba? Ano bang nangyayari sa kanya? Suko na ba, Padre? Sincero ako na nakikiusap. Kahit isa o dalawa, isang araw na imaanyayahan akong VDS na halika, mag-usap tayo pag Sabi sa'yo. nilayan natin. Gago. Isa, dalawa daw. Isa, dalawa. Gusto niyang makipag-usap sa mga DDS. Halika. Usap tayo pag nilayan natin. Lolo mo. Anong pag nilayan? Pag nilayan mo mukha mo, Padre. Tangina, nakakatakot to kausap, no? Habang nag-usap kayo, nanonood siya ng porn. Usap tayo. Ano ganun natin? Pakipli muna yung TV. Bakit? Punta muna tayo sa Kentot Gaming. Play natin, manonood tayo ng video habang nag-uusap. Putang ina, nakakatakot. O, di ba kaya, no? Habang nag-uusap kayo, meron kang tutor dyan. May ano ka? May foil? May lighter ka? Bakit? Anong gagawin natin? Suyop ta dire. Suyop ta dito. Las-las mo, Padre. Ayaw namin sa mga adiktos. Ayan. Ayaw namin sa mga manyakol. Ayaw namin ang kausap, Padre. Nakagaya mo. Kung ikaw man lang ang kausap namin para magnilay-nilay tayo, ang buang ka, suluhin mo na, bakit ayaw mong kausapin yung mga bubonistang, tanganistang, loyalista ng EWM? Mga dilawan, pinklawan, mga komunista, durugista yan, kausapin mo, mga hinghungan ka naman talaga. Anong purpose mo na makipag-usap sa'yo? Kasi suko ka na. Di na niya kaya eh. No? Ibang natin yung troll farm at yung mga namamahala nito. Ito, ibang level to ng hypocrisy, ano? Yung Buang, troll farm, ibang level daw ang hypocrisy. Ikaw, yung ibang level yung hypocrisy mo. Hipokrito ka talaga. Hypocrisy. Ibang level eh. Ikaw nga, ibang level ang kasamaan mo eh. Ibang level ang kamanyakulan mo. Ibang level katangahan mo. Saan ka? Makipagkausap ka sa mga Duterte diehard supporters? For what? Makipag-reconcile ka? Rekrutin mo kami? Sasabihin mo na tama yung ginagawa ko, mali kayo. Oh, lol! Hindi, Padre, hindi mo kayang kausapin kami, Padre. Baka sasabog lang tayo. No? Hindi, iinit talaga tayo. Pag ito kausap mo, baka masapak mo pa to. Malabo yan.
Kasi ikaw, tingnan mo ang ginagawa mo kay Tatay Digong, no? Antindi ang panggagago mo doon sa Quadcom. Oh, tingnan mo yung ginagawa mo kay Vice President Inday Sara. Nag-file ng impeachment. Ang tanga mo nga eh. Saan ka ba nakakita? 125 million. Sinampahan mo ng impeachment trial, ng impeachment. Tapos sinabi ng Commission on Audit, unmodified opinion. So audited siya. Walang anomalya. Pero pinilit mo pa, nagsampa ka ng impeachment kay Vice President Inday Sara. Pero ibinasura nga ho ng Senado at ng Korte. So ngayon, nagsampa ka ng kaso sa ombudsman kay Inday Sara, lo mo, hindi rin naman yan didinggin ng ombudsman dahil si Inday Sara, impeachable officer. Impeach mo muna bago mo kasuhan. Tapos ngayon, sasabihin mo, mag-usap tayo. Magkausap tayo mga DDS. Ang tanga nito, no? Pagkatapos ng ginagawa ho ninyo, na panarantado sa mga Duterte, kakambyo kayo. Tingnan mo si Bongbong Marcos, 1.4 to 1.5 trillion pesos kinulimbat. Flood control, puro ghost projects. Nagsampa ka ba ng impeachment? Padre Manyakol at Padre Singhot Padre? Wala, di ba? Tangan ito eh. Kaya kung sasabihin mo mag-uusap tayo, baka masapo ka lang. Walang DDS siguro na pwedeng makipag-usap dito sa hinayupak na to. Hindi siguro usap, kundi debate. No? Hindi siguro yung kausapin mo kami, para rekrutin mo kami, para mapahuba yung galit namin, putang ina, malabo. Debate, hindi nilay-nilay, buang ka. Ganito lang yun. Yung simbahan, patuloy na aabot, Ubo pa. patuloy na magda-dialogue, patuloy na sa pagdimisyon na prophetic dialogue is for everybody. Prophetic dialogue. Yung gamit mo pa simbahan mo, taka nito eh. Prophetic dialogue for everybody. Alam mo, Padre, wag mong gamitin yung simbahan sa katangahan mo, kademonyumahan mo, at kamanyakulan mo. Wala nang magsisimba dyan sa simbahang Katoliko. Dahil ikaw, impacto ka, demonyo ka pa. Ayan o, mukha mo talagang magang-magana. Alam mo, gabi-gabi to. Gabi-gabi nagluluto. Gabi-gabi sumisingho to. O, tingnan mo, magang-magana mukha. Ganyan din si Bongbong Marcos, di ba? Tingnan mo si Bungit, no? Yung mukha niya magang-magana. Ganun na ba? Parang ganyan kay Father Manyakol. Yan ay nasubrahan na po ng pulburon. At tingnan mo yung utak nito, kung ano-ano na lang nasa isip, hindi maganda. Kapahamakan ng kapwa. Tapos makipag-usap ka, nilay-nilay daw tayong lahat. Payak ba kayo, mga Duterte diehard supporters? Na magnilay-nilay daw tayo kasama si Padre Manyakol at tangingot naman. Magnilay-nilay daw tayo para pag-usapan daw natin ang pagiging hipokrito niya. Pag-usapan natin pagiging manyakol niya. At pagiging singot boy niya. Pero may pumalag dyan. Na kaibigan din nating mga DDS na si Aluna Vlog. Ayos kasi to si Aluna Vlog eh. Talagang straight to the point yung birada niya. Binanatan niya si Father Flavio. Tingnan mo ha. Ito pumalag siya na tanga na, ano bang purpose natin? Bakit makipag-usap tayo dito sa paring Manyakol? Pasok dahil, sabi niya dyan. Hypocrisy to the highest level. Itong pare na na-relapse daw, sabi niya. Nakakaloka. Paano mo mag-invite ng 2 o 3 DDS o kung ilamang DDS para mag-usap-usap tayo? Bakit? Ano, magdadala ba kami ng foil? Ikaw na sa tutor, ganun. Ano? Pag-usapan. Magdala daw ng foil. Ikaw na sa tutor. Yan na nga ang delikado, madam eh. Pag-usap dyan sa lamisa, ang dami ng foil dyan. May variety ng pulburon. Pula dilaw. Oh, saan ka pa dito, ma'am? Tapos manyakin ka pa, ma'am.
Lalo pag mga ganitong mga magaganda kausap ni Father Flavio, aray ko, putang inumin. Pero ano ba talaga hilig niya? Babae, lalaki? Natatanong lang tayo. O baka naman double blade. Oh. Tuloy nga ako sa ma'am. Oh. On. Ayaw namin sa adik. Correct. Kaya kami sumusuporto eh. Mhm. Kay PRD. Kaya all-out support ang ginawa namin sa war on drugs si PRD because ayaw namin sa mga adik. Correct. Tulad mo, Father. Tagam. Ayaw namin sa mga adik. Ayan. Oo nga eh. Sino bang gusto ng makipag-usap sa adik? Wala na. Inumin mo, padre, dinadamay mo pa kami. Hindi, talagang, kaya nga, Duterte kami forever dahil mahal na mahal namin yung war on drugs, di ba ho? Gusto namin mapulpog kayong mga durugista kayo. Gusto namin maubos kayong mga bangag kayo. Kasama yung nakaupo sa Palacio de Polvoron, mga nayupa ko. Paano tayo magkasundo niyan? Kayo, pro-Polvoron, kami anti-Polvoron kami. Kayo, mga positibo kayo sa pulbos. Galit kayo kay former President Duterte dahil sa war on drugs. Kami nagustuhan namin yung war on drugs. Kasama kami sa 91% ng mga Pilipino na naniniwala kay former President Duterte sa kanyang war on drugs. Kayo, nandun lang kayo sa mga 9% eh. Wala pa kayong 10% na mga galit sa mga Duterte. Dahil kayo ay mga sabog, Tapos gusto mo na mag-meet tayo? Magnilay-nilay daw. Saan tayo magnilay-nilay? Doon sa, ano ninyo? Sa, putang inang, ano yan? Drug din ninyo? Anak ng kamuti. Tatsisyon kayo? Lo nyo. DDS kami. Galit kami sa mga durugistang gaya nyo. Dagdagan natin mga manyakol. Tuloy, mamo. Diba lakas ang trip mo? Pati si Van sinasama mo pa. Tingnan mo. Eh, nabuko ka, di ba? Nakita yung Facebook page mo. Akalain mo nakapalo ka sa Kanto Gaming. May Elia ka. Nakatakot ka kasama. Correct. Pagkatapos mo magdroga, anong gagawin mo? Nag-scramble ka ng egg? Wala namang masama. Kung Nag-scramble ng egg. mayat maya mag-scramble ka ng egg at manood ka ng mga Kanto. Video na yan. Kasi lalaki ka naman. Ang problema kasi pare ka eh. Correct. Nagpapanggap kang pare. So, might as well, panindigan mo. Kaya Correct. sana, from the very start, pinrivate mo yung mga fina-follow mo. Mismo. Diba, dudang-duda na nga ang mga tao sa'yo, tapos ganyan ka pa. Naka-follow ka pa sa mga ganyang klase ng ng mga content creator. What the fuck? Ang libog mo, Father. Tapos gusto mo mag-imbita ng DDS. Para ano pag-usapan natin? Maghahain ka ba ng foil? Ayaw namin sa'yo. Ayaw namin sa Adi. At lahat kung ayaw namin sa mga manyakol na katulad mo. Nakatakot ka kasama. Hindi mo alam kung anong gagawin sa'yo nito kapag hinahin na sa derogation mo. Nakakatakot ka daw, Father Flavi. Ayan. Nakakatakot talaga. Huwag hinahin na siya sa pulburon. No? Nilay-nilay tayo. Usok ng demonyo, tot ng demonyo. Singot muna tayo. Pagkatapos, orje-orje na. Alam mo, may bagay sa kanya. Kasama. Wag na mga didiis. Alam naman mga didiis, padre, galit kami dyan. Teka lang. Galit kami dyan sa droga, padre. Ayaw namin ng drogista. Ayaw namin ng kaibigan, mga sabog at manyakol. No? Excuse me po. Alam mo, padre, may bagay sa'yo na pwede mong kausapin. Kahit mag 24 hours kayo, padre, mag-usap, walang tulugan, match kayo doon. Alam mo ko sino, padre? Si Madam Lisa Marcos. Yun na lang kausapin mo. Mahilig din magpuyat yun, pati si Bungit eh. Ay, ilang sako ba ng pulborong gusto mo? Meron sila, bigyan ka pa. Libreng pulboron.
Yan lang naman yan eh. Huwag mo kaming i-invite na hindi mo kami kauri eh. Hindi mo kami kauri. Ikaw ay durugista ka, manyakol ka. Yun oh. First family, hanggang ngayon hindi pa magpe-hair follicle test. Yun na lang ang sama. Gawin mong kausap. Siguro, Anli pulburon kayo. Anong point mo na gusto mo kaming kausap? Ang labo, no? Ipaintindi mo sa amin na tama yung ginagawa mo at mali kami? Tanga mo. Oh. Kausapin mo yung mga Ensaymada vloggers. Ayan, bagay sa'yo dyan. Anli pulburon. Mahilig sa Anli pulburon. Kami mahilig din kami sa Anli. Anli rice nga lang sa mga inasar. Pero yung Anli pulburon, putang ina padre, tumigil ka na. Ang advice ko sa'yo, bago pa masira ang pagkatao mo at bago pa masira ang simbahang katoliko kung saan ka isang pari, itigil mo na yan. Tama nga ho si Aluna. Anak ng kagwang, mag-scramble ka dyan ng mag-scramble. Walang problema dahil lalaki ka. Ang problema dyan dahil pari ka. Yan ang problema. Kaya nga kung gusto mo sa isang makamundong bagay, I advise you, Father Flavi, huwag mo nang gamitin ang simbahan, umalis ka na sa pagkapari, mag-resign ka na. Kasi kawawa po yung mga Katoliko. Lalo na ngayon, ay malapit na kapistahan ng Quiapo. January 8 ba? Siyempre may mananampalataya dyan eh. Don't tell me, nandun ka rin, buang ka. No? Huwag mong sirain yung mga debuto ng itim na Nazareno, debuto ng ibang mga santo sa simbahang Katoliko. Ikaw na ho mismo siguro ang mag-isip-isip dyan. Nababagay ka pa ba sa inyong profesyon bilang isang pari? Nababagay pa ba sa iyo na ikaw ay magpakalat ng salita ng Diyos? Nababagay pa ba sa iyo na ikaw ay humarap sa maraming mga Katoliko upang magsalita ng mga mabuting balita na nakalagay diyan sa Biblia bilang isang pari? Tingnan mo ho yung sarili mo, padre, manalamin ka. Baka makita mo yung demonyo sa salamin at may sungay ka. Wala na, talo na. Talo na natin itong si Father Flavi. Suko na. Father Flavi, baka ma-stress ka ha. Sa mga Duterte diehard supporters, matindi po kaming bumanat. Pwedeng patalikod, pwedeng paharap. Baka mas mauna ka pa kay Buying. Yung stress na stress ka naman, mga didis ako binibira, wala kang magawa. Dahil binabanatan mo ang mga Duterte, makakatikim ka talaga sa amin ng Latigo 50. Latigo 50, pampurga sa bulati ng baboy, ayan. Paano yan sa'yo? Talagang tamang-tama yan sa'yo. Yun na lang kaya singutin mo, padre. Baka mauna ka pang mag-golf kasama si Akop. Anyway, ganun lang ho talaga. Di ba, padre? May kasabihan tayo na principles of sowing and reaping. Kung ano yung tinanim mo, ganun din yung aanihin mo eh. Kung ikaw ay nagtanim ka ng sama ng loob, talagang aani ka rin ng sama ng loob eh. Kung ikaw ay nagtanim ka ng katangahan at katarantaduhan, panggigipit sa kapwa, aani ka rin ng katangahan at katarantaduhan at panggigipit. Ganun lang, padre, para lang ang buhay ay gulong. Gulong ng palad. Ngayon, kumapit kayo sa Marcos admin, nagkaintindihan kayo na bumanat sa mga Duterte, pero mga ilang taon, ilang araw, mga ilang buwan, sa amin na naman ang huling halakhak.
at kayo na naman ang aming paparusahan. Dapat kayo ay makulong habang buhay sa pagkipagsabwatan, sa pagtatraidor sa soberanya ng ating bansa, pagtraidor kay Tatay Digong. Kasama itong Remulla Brothers, lalo ka na Buying Remulla, na ngayon ay buhay na buhay daw. O ito, golf ni Buying at ako, postponed na. Pag sinasabi mong postponed, hindi lang natutuloy, no? Pero pwede pang matuloy. Meron pa namang, wish ko lang. May wish pa naman, si Cara David. Kaya, chillax lang muna tayo, no? Nakangiti pa daw si Buying, buhay na buhay, pagkatapos kumakalat sa social media na siya po ay sinugod sa ospital. At ang sabi ni Clavano, anak ng kagwang, kumain pa nga daw ng almusal na mayamayang sinigang. Bakit ba nauso yung golf? Kasi nga galing po sa kanyang kapatid na si Junvic Remulla. Ang sabi naman ni Junvic, nag-golf pa nga Sagot naman ni Ma'am Rowena Guanzon, nag-golf daw kasama sila ni Kung Akop. Putang ina, postponed. Naglabas mo ng larawan yung kanyang mga alipores na umano'y may programa sa radio na nga kangiti pa't buhay na buhay. Pero napansin po ito ng mga netizen. All picture daw ito. Picture daw ito nung Oktubre pa. Anak ng kagwang. Pakinggan po natin ang balitang ito. Buhay na buhay Tila masigla, walang bakas ng pananamlay na nagpakita si Ombudsman Jesus Crispin Boying Remulla sa kanilang weekly radio program. Sa Facebook post ni Paulo de Andres Capino, makikita ang kanyang larawan kasamang opisyal. Kasunod ito ng mga kumakalat na balita na itinakbo umano sa ospital ng Ombudsman. Una na ring sinabi ni Interior Secretary Junvic Remulla na naglaro pa ng golf ang kanyang kapatid. Los. Postpone nga. Postpone talaga yung laro nila ni Kung Akop. Okay. Sa radio, weekly radio program daw. Saan ba channel yan? Para masilip natin. Kasama si JB Ejercito. Alam nyo po, pwede nating itanong yan kay Senator JB Ejercito. Ano dyan si picture si JB? Buhay daw si Buying Senator JB, kasama ba kayo? Kailan ba yan? Kasi meron pong yung post na yan, pinutakti din ng mga comment sa social media. Ang sabi, lumang video man yan. Lumang video, lumang picture man yan. October pa daw yan, nakaraan taon. Ayan na tayo Kasi nga, pwede ka naman mag-post ng picture. Nasabi daw, kasama kami nga weekly, buhay na buhay. Ang point niyan, paano mo mapatunayan na yung picture na yan ay latest? Yung picture na yan ay kagahapon mo kinuha. Kung matagal na yung picture na yan sa cellphone mo, nakasave. Dahil pinutakti ang amo mo, dahil kayo may buhusal na bilyon-bilyon, nakatanggap rin siguro sila ng malita-malitang pera, pinost mo para sabihin ito ay patunay na si Buying ay buhay na buhay. Magsabi kayo ng totoo kasi para magpalitso na kami. Ang sabi, kumakain ng sinigang. Kaya napaglaruan si Buying Remulla. Tingnan mo, kumakain nga daw ng sinigang. Ewan ko ba kung memes po ito. Ayan, kumain. Ayon sa page na yan, baka memes na naman. Matataba talaga utak. Nakausap daw sa radyo kanina lang ng isang radio announcer. Ayan kumain ng sinigang. Pero ang tawag yan, AI to. Nakita ko AI. Mukhang AI to kasi nga, mataba si Buying dyan, payat naman si Buying Di ba, Yeng? Hanggang mag-alala, Yeng, ay panigurado, matutuloy pa rin yung golf ninyo ni ako. Pag kang mag-alala, maraming nag-aabang dyan. Ang sabi ni Manong G. Sonsa, si Buying, na sobrang obsessed sa press con,
Ngayon, hanggang text na lang. Anong nangyari kay Jesus Crispin Remulla? Oo nga, kasi alam mo si Buying yun yung talent niya. Gusto niyang, alam mo ba yung lagi siyang bida, no? Yung spotlight nasa kanya. Yung attention ng media nasa kanya. Yung attention ng publiko nasa kanya. Kaya nito tayo. Press con tayo. Hindi niya magawa. Baka nga totoo nga. No? Totoo nga. Baka sa kasalukuyan nasa final game na si Buying at akop sa paglalaro ng golf. Ay! May sagot dyan si Buying. Paparusahan daw yung mga nagpapakalat ng maling-maling balita. Sino ba kasi nag-umpisa nagpakalat yan? Kayo lang din naman siguro. Sabi yan, ang mga troll army dapat talagang gawing illegal. Dali, si Bungit dyan. Kayo lang naman may troll army, kayo may pera Utang anak ka ng kagwang yung kasamahan namin doon na vlogger Yung Kent Garcia, hay nayupak na yun Nakamustang, daming alahas. Kung tiningnan mo yung channel niya, wala naman views din, anak ng kagwang. Pero nakamustang Yan yung troll, no? Binabayaran ng gobyernong nakangiwi ang panga. Di kayo yung unang tatamaan, di kawawa yung mga trolls ninyo. Yung mga ensaymada vloggers. Di ba siniwalat na yan kung Marcolita at kung Leandro Leviste na may mga islat ang mga kongresista para sa tinatawag nilang social media consultant, in short, trolls. Pinunduhan ang kanilang mga insertion, pinunduhan. May mga islat na marami, malamang si Sandro at saka si Tambaluslos. Kayo lang tatamaan, gusto namin yan. Gawin yung illegal at sabi niya, kailangan may mas mabigat na parusang ipataw sa mga gumagawa nito. Patay kayo, mga ensaymada vloggers. Tatablahin kayo ni Buying. Sige, gusto namin yung Buying. Patawan nyo na yung mga animal na mabigat na maparusa. Kailangan makulong habang buhay. O bitayin sa silya elektrika itong mga trolls. Kasama yung amo nila na nagpupundo. Anak ka naman ng kagwang. Sa mga taong nagpapanggap at gumagamit ng ibang identity sa cyber world. Marami dyan, mga trolls si Bungit Isipin mo, mga Indiano Mga Pakistani. Kayo yung maraming trolls, nabisto na nga ho kayo na pinunduhan ng tudo-tudo Sa mga insertion, budget insertion. Siya, Senador Marcolita, Congressman Marcolita, Leandro Leviste, pati si Kiko Barsaga, sinabi mga trolls, ang dami ho ninyong mga trolls. Ang dami ninyong pira, daming mong budget. Ako, pabor ako dyan, Buying, ipakulong lahat ng mga ensaymada vloggers. Malamang hindi yan papasa pagdating sa kongreso Sila ang mga nakikinabang sa mga trolls. Lalo na itong Marcos admin na wala talagang kaproyekto-proyekto. Kaya ang inaasahan nilang magdepensa, mga trolls lang talaga. Kaya rin matatamaan. Diyan ako, wala kaming problema dyan, Buying, kasi hindi naman kami mga trolls. Nagsasalita kami. At ang aming mga sinasabi ay totoo. Yan ang maliwanag dyan. Doon sa may pa itong anak ng kagwang golf ninyo ni Akop. Ito, singit lang natin. Ang sabi naman ni kakampi ni Buying at kakampi ni Akop, nalapit na rin ho ito. Baka si Pastor Abante na po yung kalaro ng golf ni Akop. I felt like I am left alone. Mag-isa na lang daw siya. If ever again, we're going to have a Quadcom hearings. Sabi ni Kiko Barsaga, you are not alone. The devil is still guide you. Kasama ni Father Flavi. Kung nalulungkot ka, Pastor Abante, na ikaw ay mag-isa na lang sa Quadcom hearings, ba't ayaw mong makipaglaro na lang ng golf kay Akop?
Total, si Buyeng, mukhang postponed naman yung laro nila. Pero hindi pa natin alam kung talagang postponed kasi wala pa namang video message si Buyeng. Wala pa namang press con. Baka nakipagbuno pa sa final game. Mga championship game na sila ni Akop. Galingan mo, Buyeng. Pag ikaw natalo, Buyeng, yari ka talaga. Dadalhin ka talaga sa kaharian ni Satanas. Magaling ba si Buyeng mag-golf? Talunin mo si Akop. Kung matalo si Buyeng ni Akop, next nakalaro ni Akop si Pastor Abante. Pastor Abante, fights? May magaling rin mag-golf si Pastor Abante. No? Mga ganyan, mga buhaya, magaling yan. Sino pa ba? Si Barbers, si Adyong, no? Dan Fernandez. Magagaling mag-golf ang mga yan. Si Paduano. Mag-practice na po kayo maglaro ng golf. Para hindi po kayo matalo ni Akop. Kasi si Buyeng ngayon, nakipagbuno ba si Buyeng? Sana matalo kayeng. Galingan mo kung Akop. Magpalitson kami pag nanalo ka kung Akop. Nakang kamote. Anyway, naniniwala ba kayo na hindi na ospital si Boyeng Remulla pagkatapos magpakita ng larawan ng kanyang mga supporters? Naniniwala ba kayo na nakangiti si Boyeng? Buhay pa? Iwan ko lang kaya kung may maniniwala. Ipatawas natin kay Father Flavi. Huwag ka mag-alala, Ying. May magmimisa sa'yo. Paring Manyakol at paring Singhot Boy. Ayan, si Father Flavi. Paggising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala. Walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag,
may pag-asa.